Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ito po ang tinapay mula sa langit na ating mapapakinggan dito sa Tube tuwing alas 5:30 ng umaga. Bago ako magsimula ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito sa paggising mo sa amin sa tatang oras at ang kalakasang amin nadadama sa mga oras na ito. Ganun din po sa aming gagawin sa maghapong ito. Gabayan mo po kami at pangunahan sa aming mga gawain upang ang kagustuhan mo lamang at di kami maligaw sa aming mga hadkikain sa buhay. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kapurihan at karangalan. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atin itong ngayong tatalakayin ay matatagpuan sa Deuteronomio chapter 31 verse 3 to 6. Babasahin ko po ang mga talatang ito sa Tagalog. Ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupuksain niya ang mga bansang daraanan niyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Joshua ang magiging pinuno gaya na sinabi ni Yahweh. Ang bansang iyon ay lilipunin ni Yahweh tulad na ginawa niya sa haring Amareo na sina Sion at Og at sa kanilang mga kaharian. Sila'y papapabihag ni Yahweh sa inyo at gagawin namin ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na iyong Diyos, hindi niya't kayo iiwan ni papabayaan. Purihin ang pagkabasa ng mga salita ng Panginoon. Makita po natin sa lahat ng verse ito ay ang paghihikayat ni Moses sa mga Israelita sa bagong pinuno na si Joshua bago pumasok sa lupang pangako. Sa verse 3, tiniyak ni Moses sa mga tao na si Yahweh ang kanilang Diyos, ang personal na mangunguna sa kanila sa lupain. Binigyan diin ito ang banal na pamumuno at garantiya ang tagumpay laban sa mga bansang kakaharapin nila. Inulit din niya na si Joshua ang mumuno sa kanila gaya ng iniutos ng Panginoon. Nagbibigay ito ng katiyakan sa pamumuno ng tao na hinirang ng Diyos. Sa verse 4, pinaalala ni Moses sa kanila ang mga nakaraang tagumpay ng Diyos laban kina Sion at Og. Ang mga haring Amorite, ito ay nagsilbing isang makapangyarihang presidente at tiniyak sa mga Israelita na ang parehong Diyos na tumalo sa mga makapangyarihang mga kaaway na iyon maghatid din sa mga bagong bansa sa kanilang mga kamay. Sa verse 5, binagyan diin ang aktibong papel ng Diyos sa paghahatid ng mga kaaway sa kanila. Sa tahasang panawagan sa pagsunod ay natagumpay sila. Sa verse 6, ito ang ubod ng paghihikayat na hinimok sila ni Moses na maging malakas at matapang. Inutusan niya silang huwag matakot sa kanilang mga kaaway. Ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo, hindi niya iiwan ni pababayaan man. Ito ay isang malalim na katiyakan na patuloy na presensya ng Diyos. Makita natin magbula sa verse 3 hanggang 6. Ang Diyos ay humihirang ng isang namumuno sa atin at ito ay atin susundin sapagkat siya hinirang ng Panginoon at alam natin na tayo ay dadalhin niya sa mabuting kalagayan at ginagabayan siya ng Panginoon sa lahat ng oras. Makita rin natin ang katapatan ng Panginoon na paano niya niligtas ng Diyos noong ginawa niya ito sa mga una. Yung mga nakaraan ay pinapaalala ng Panginoon sa atin na yung mga ginawa niya sa atin. Ganun din po sa atin ngayon sa kasulukuyang panahon. Alalahanin natin yung mga kabutihan at ginawa ng Panginoon Diyos sa atin upang tayo ligtas at sa lahat ng oras sinabi pa nga niya na huwag kayong matakot at maging matatag sa lahat ng oras. Ibig po nito, anuman ating kinaharap sa buhay, may mga suliranin tayo, ay maging matatag tayo
tayo at kailangan umasa lang tayo sa ating Panginoon. Yun ang pag-asa natin sa Panginoon ay Kanya ibibigay ang mga solusyon. Huwag tayong matakot sa lahat na sa ating mga kinakaharap sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon at bibigyan tayo ng kalakasan at ang katapatan niya sa atin ay palagi naroon, lalo-lalo na sa mga nakaraang pagkakataon na ang Panginoon ay nasa presensya natin. At ganun po, lalo tayong susunod sa ating namumuno sapagkat siya hinirang natin Panginoon at ating sundin na ayon sa kanyang mga utos. Ito po, lahat ng ito ay ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pakikibaka at pakikisalamuha sa iba-ibang klase ng tao sa mga ating suliranin na ating hinaharap sapagkat ang Panginoon ay nariyan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga tupa. Katulad nga po ng mga nakaraang pangyayari, ayun po ay naganap at magaganap muli ang kanyang sinabi na hindi niya tayo pabayaan. Huwag lang tayong matakot, huwag lang tayong bibitaw sa Kanya at palagi niya tayong gagabihan sa lahat ng oras. Praise God. Marami pong salamat sa bawat isa na nakinig sa aking maikling paliwanag sa verse natin ngayong gabi. Maging gabay po ito sa atin na pakikiharap at pakikitungo sa bawat ating makakaharap. Inayanyahan ko po ang bawat isa na makinig o manood ng YouTube dito sa Tinapay Mula sa Langit na sumasa inyo tuwing 5:30 ng hapon. Ito po ay si Pastor Renato Chua, naghatid ng balita. Sa Diyos ang papuri at karangalan, in Jesus' mighty name. Amen.